Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Makalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Aba, sino itong limang senador? Abay, parang crying in the rain. Bakit, ha? Kasi yung limang senador, mahabigan, iniipit daw po ang kanilang pondo. Pambihira naman, ano, ha? Bakit? Malalaman natin yan mamaya, ha? Such a holiday. It's a holiday, mga kuyang, mga ating, mga pagari, mga bay. It's a holiday, kuyang Noble Sultan Abul Khayer Makabato. Ating Hasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na mga Muslim. Na-delay yata yung declaration ng hari dapat kahapon kahapon ng Idil Fitr, kaya lang namarkahan na yata sa kalendaryo ng Malacanang kaya hindi na pwedeng bawiin. Ayan, kahapon nagpakita na yung buwan ha? Ayan. Anyway, holiday pa rin. Chill-chill lang mga kuyang, mga ateng. At yung mga bumibiyahe, ha, ingat-ingat sa biyahe, ha, wag masyadong mainit ang ulo, ha. Abay, lumilitaw na ano, mga habigan, may isa pang mahabang video, ha. Yung nangyaring road rage sa Antipolo, mga kuya. Yung sakay ng Toyota Fortuner, Mr. Cesar Lee, ha, na namaril, ha. Alang niya, bago pala nangyari yun, yung nakasunod na rider, nakunan ng video. Abay, talaga namang maangas, ha. Parang siya may-ari ng kalsada, ha. Ayan. So, nakasuhan na ng frustrated murder. Murder pala, ha. Namatay na pala yung isang yung rider na kanyang pinagbabaril. Alang ya. Kaya, kuya, mga ate, ang chill-chill lang, ha. Abay, pagka ganyang may nanggigit-git sa inyo, para din sa mga rider din kasi, ha. Ayan. Ingat din yung mga rider, wag na makipagtalo din, ha. Ayan. Kailangan makalma lamang po, mga kuya, ha. Isipin nyo lang, pag kami nagmamadaling ganyan, siguro jingle na ito, ha? Good morning, Secretary Vince Dizon. Ayan, abay, kinukumusta ka ni Colonel Hansel Marantan. Abay, sayang di ko nahabol yung 2x2 kanina habang ini-interview itong si Secretary Vince Dizon, ha? Abay, nag-Siargao pala itong si Secretary Vince. Ikaw ba, Secretary Vince, marunong ding, magaling ding mag-surfing? Pero alam po nyo, believe ka rin sa mamang ito, ha? Ayan, sa sipag niyang mag-iikot ngayon, sa dami ng problema sa DOTR, tama lang yan, Secretary, ha? At may mga nagparating sa akin ng sumbong na dapat ayusin mo rin ito, ha? Kaya lang Secretary Vince, pagupit ka na raw. Yan. Nagpagupit na ba? Ayan. Yung buhok mo pwede nang i-reband. Ayan, abay, 17 flights pala ang dyan sa Siargao Airport, ha? Aba, grabe, ang lupit, ano, ha? Yan kasi ang surfing capital, makoy, lalo ngayong summer season na naman. Pero eto, Secretary Vince, magsusumong din ako na sana'y pasyalan mo rin, ha? Dahil ito matagal nang inireklamo ang probinsya ng Marinduque, Secretary Vince. Alam
Alam po ba nyo na may airport dyan pero walang eroplano? Saan ka naman nakita na airport na walang lumalapag na eroplano? Diyos ko. Sayang at kawawa po ang mga taga Marinduque, Secretary Vince, dahil stagnant ang mga negosyo dyan. Bakit kanyo, ha? Pati yung mga barkong Roro dyan, Secretary Vince. Abay, alam ba ito ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, ha? Na nag-remit ng 5.2 billion. Wow! Highest dividend remittance daw sa gobyerno, mabigan 5 billion, ha? Ilang Ferrari Range Rover na mabibili yan Land Cruiser na bulletproof GM J. Santiago, ha? Lupit, ano, ha? Ayan. Good job. Pero mukhang ito nga, sandali lang let. Kasi, ayan, maraming umiyak ng taga Marinduque. Governor Presby, ayan, former Speaker Alan Lord Velasco, ha? Abay, akala po ng mga taga Marinduque nung mapalitan ang mga Reyes, gaganda na ang Marinduque, ha? Ayan. Yung biyahe lamang, ayan, abay, mantagin po ninyo, ha? Ayan, katatapos lamang ng IBP convention ba dyan sa Marinduque, ha? Abay, galit na galit yung mga maraming abogado dahil parang yung mga barko dyan, yung Montenegro ba ang pangalan? Abay, yung mga bibiyahing barko dyan sa Marinduque from Batangas, Lucena, ayan. Abay, parang jeep na naghihintay ng pasahero sa kanto. Naka-schedule na alas 6 ang alis. Abay, pagka hindi pa napupuno yung barko, ayaw pa alisin, ha? Ayan. Ito ng mga taga Coast Guard dyan, mukhang kasabwat. Ayan, Commodore Balilo, ha? Bakit ganyan? Hindi daw katulad dun sa Mindoro na pagka alas 6 ang departure, finish or unfinished, pass your paper, sabi nga, ha? Biyahe, ayan, dapat ganun. Dyan sa Marinduque, ganun po ang ginagawa. Mahabingan, punuan pa ng pasahero. Kaya mga negosyante, mga turista, galit na galit. Abay, mantakin mo, halos 2 oras. Yung alas 6 ang alisana ng barko, abay, alas 8 na, pasado umaalis. Ayan, mukhang hindi maganda dyan, Secretary Vince. Pakipasya lang ang Marinduque. Dahil tuloy, ayan, di umaasenso ang Marinduque kasi walang nagpupunta niya. Gaganda pa naman ng mga resort dyan. Pagkatapos may sabwatan ba? Ha? Kaya daw ayaw buksan yung airport. Ayan. Kasi baka daw masira ang negosyo nung nagbabarko. Sino may-ari ng Montenegro shipping lines, ha? Pakicheck nga, Secretary Vince. Ayan, total nakikinig si kapatid Ditas Nicolas. Ayan. Diyan ka pala kay Secretary Vince. Ayan, pakisabing napasyalan din ang Marinduque. Sayang yung airport, ha? Mantakan niya may airport dyan, walang lumalapag na eroplano, ha? Kasi daw pagka may lumapag na eroplano dyan, baka daw bihira na sumakay ng barko. Pagandahin yung serbisyo ng barko ng Montenegro. Sige, patutukan natin yan kay Secretary Vince. Samantala, alamin nga natin ang report mula sa Malacanang. Abay, tuloy mga kuya, ha? Tuloy ang Ayuda Republic. Mayor BBM. Ayaw na Mayor BBM. Mayor Mayor General Benji Magalong ng Pine City. Kasi maraming humihiling na pwede ba tigil na yung AKAP? Ayuda, ano nga ba yung AKAP, ha? Ayuda sa kapos ang kita. Ayun. Pero yung kahilingang niya mahabigan malamig daw ang Malacanang. Aba.
Malamig ba ating Presidente Bonget na imbang bigat apo? Napudutan apo, malamig kayo pa tayo, malamig. Malamig daw po sa Mungkay, ipatigil na ang akap, ayuda, ayan, sa kapos ang kita, ayan. Sa bagay, ano kasi ha? Bakit ayaw, Mr. President? Election period eh. Damdamin Bayan. Pang ano yan eh, pamboto rin yan eh ha. Anyway, alamin natin report mula kay Aris number 14. Let Narciso please comment, bakit malamig ang Malacanang? Sa Mungkay, ipatigil na ang akap mula sa Ayuda Republic. Aris 14. Let Narciso please comment, Miss Let. Lakay, hindi umano basta-bastang maihihinto ang pamamahagi ng ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP. Katwiran ni Palas Press Officer Claire Castro, maraming Pilipino ang umaasa sa naturang ayuda para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito'y lalo na anyat lumabas sa survey na maraming Pilipino ang nagugutom sa kabila ng iba't ibang programa ng pamahalaan laban sa kagutuman. Sabi ni Castro, maaring marami ang umalma sa mga benepisyaryo kung sususpindihin ang distribusyon ng AKAP. Una rito, ilang grupo ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng AKAP. Nitong nakalipas na linggo, naglabas naman ang COMELEC ng Certificate of Exemption suspending ban ngayong eleksyon sa ilang programa ng DSWD, kabilang ang AKAP program. Lakay? So tuloy ang AKAP, yakapin ang AKAP yan sa Ayuda Republic. Oo, tuloy Lakay. Kasi 'di ba kaya may mga panawagan din na itigil muna ito kasi panahon ng eleksyon. Yes, siguro naman mananawagan na lang ang COMELEC at tayo dun sa mga kandidato na huwag nang pumapel kapag distribusyon ng ayuda. Ayan, tsaka sabi nga nila tinuturan natin maging tamad ating mga kababayan. Ayan, don't give them fees, let's teach them how to fish. Parang ganun ba? Anyway, kanya-kanyang strategy yan, eleksyon. Sige, ganun na nga. Ayan, at sana pagkatapos ng election Oo nga, holiday pala ngayon. Kumusta ang presidente? Ayan, kumusta si Apo Lucas? Ayan, saan ba ang nila ngayon, ha? Saan ba ang kanilang pasyal ngayong holiday? It's a holiday. Isang araw lang Lakay, makakapasyal na sa naman. Wala pang binanggit na schedule Lakay ang schedule ng presidente para ngayong araw. Malay mo baka pumunta na ng Ilocos ha. Mag-target shooting. Ayan, alam mo naman ng BBM Pareho sila ng hobby ng dating Pangulong Noynoy Ayan, pumutok. Ayan, di naman nag-golf. Alayo naman ang target shooting Lakay kung sa Ilocos pa. Isang oras lang, less than 1 hour lang yan ha. Sa bagay, meron naman dyan sa PSG Lakay. Sa bagay, sa PSG ground, meron naman dyan target shooting nga pala pwedeng doon na lang Lakay. Ayan. Kaya nga ginagamit na baril ng presidente. Ayan. Maganda rin kayang baril. Ayan. Parang si dating Pangulong noon. Ang ganda-ganda ng kanyang baril ha. Kaya galing-galing pumutok. Ayan. Anyway, kanya-kanyang hilig talaga yan. Ayan. Pero ang presidente hindi nahilig sa sports cars yata. Ang dating Pangulong Noynoy nagpapaharurot ng sports car sa NLEX nung araw ha. Pagkatapos sino yung distributor ng Porsche dito sa EDSA ha? Pinahiram ang dating Pangulong Pinoy hindi yata naturuan, rumampa. Rumampa ng Porsche dyan sa may Ortigas. Ayan, buti wala na aksidente. Anyway, ayan, happy holiday Miss Aleta. Good morning sa mga taga Malacanang. Good morning, happy holiday sa Ilakay. Happy holiday, happy Eid al-Fitr, Eid Mubarak. Justice Japs, Jeopardy Maampaw. Yan. Kaya nga daw magpapakain ng adobong kalabaw. Adobong kalabaw. Ano nga ba yung lutong Ma'am Gina? Yan. Yung may mga gata-gata na maanghang. Ayan, parang Indian cuisine. Kasarap niyan, ha? Namimiss daw ni
Jomar tsaka ni Attorney General Arevalo, ha? Pero sandali lamang, Edniel Parosa, abay ikaw talaga Justice Sam, ha? Ayan, gusto ba ng special na balita? Ayan, nako, eto. Executive Vice President ng isang sikat na bangko, mga kaibigan. Abay, malungkot mga kaibigan. Bakit kanyo, ha? Abay, yung inaasan niyang siya ang i-appoint na President, CEO. Ala, hindi nangyari. Ayan, hindi kasi maganda ang ginagawa. Ayan, alam niyo kung bakit, bago man nag-appoint pala ng bagong President, CEO ng bangko, marami ng reklamo. Ayan, nagpadala ng sulat sa board at maging sa chairman. Ayun, lungkot siya, hindi na-appoint bilang President CEO. Damdamin Bayan. Grupo ng retiradong military officers hinimok ang publikong bumoto maging mapanuri. Aba, sa bagay, retired naman to. Kala ko mga active officers ng military, ha? Dapat apolitical tayo, mga kuya, ha? Retired pala ang mga ito, ha? Ayan, dapat lang naman, kat na retired, kat na active, kahit sino, abay, tignan natin mabuti. Ayan, suriin natin ang ating mga iboboto. Dapat yun talagang naglilingkod sa bayan. Hindi bawal ang mangarap. Sabi nga Kuyang Berosipul Robin Go, good morning. Oy, happy Eid al-Fitr daw. Eid Mubarak sa ating mga brethren sa Kutang Batu Masonic Lodge dyan sa Cotabato City. Alamin natin ang report mula kay Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, nanawagan ng Association of General and Flag Officers Incorporated o itong AGPO para sa isang patas na halalan ngayong taon. Hinimok ng mga retiradong general at naval officers ang publiko na gamitin ang karapatan pumili ng leader bilang bahagi ng demokrasya. Sa isang sulat na pirmado ni retired Major General Gerardo Layug, Pangulo ngayon ng AGPO, sinusugan ng hanay ang posisyon ng Armed Forces of the Philippines na dapat irespeto ang mga institusyon at due process sa gitna ng mga bangayan sa politika. Nauna nang iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na hindi dapat iasa ng Pilipino sa kudita o military junta ang mga problema ng bayan. Kaugnay niyan, nakiusap ang mga retired official ng AFP na sana'y maging mapanuri ang mga botante. Kabilang umano sa mga dapat bantayan ng electoral body ay ang mga kumakalap na impormasyon at pagkontra sa mga tangkang kontrolin o dayain ng halalan kung mayroon man panindigan ng AGPO na dapat sumalamin sa kagustuhan ng taong bayan ang mga lilitaw na lider pagtapos ng eleksyon. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Yung mga destabilization, mga kukuruk-kuko dyan, kudita, ayan, pasay na yung mga ganyang style. Ayan, yung mga kulides nung araw, malaking lesson yung kanilang sinasabi ngayon. Hindi na uso yan. At walang nagtatagumpay at nasisira lamang ang military career ng ating mga sundalo. Batiin na lang natin yung mga retired generals na public servants ngayon, ha? Abay, sina Mayor General Rambo de Gracia ng Santa Teresita, Cagayan. Abay, isama na rin natin si Mr. Mayor Cesar Aresa ng Pagsanhan, Laguna. Aba, si Mr. Mayor General Ed Ladaw ng Mambura Oriental, Mindoro. Good morning, Mr. Ha? At ang hot na hot ngayon, ayan, si Mr. Mayor General Benji Magalo ng Baguio City. Good morning, Mr. Ayan. At si Mayor Lisander Suerte, ha? Ang President ng PMA Sandigan 82, mga Mr. Good morning, ha? Chill lang. Golf lang. Diba, bukal Marcos Mendoza ng Batangas.
At speaking of golf nga pala ha, bago makalimutan ha. Oy mga Kabibi group, batiin natin si Mr. Cesar Abaricia. Aba, naka-hole in one. Sabi, tuwan-tuwa yung mama. Ayan, buti ka pa naka-hole in one na pare ko. Ha? Naka-hole in one daw parang Jera ha. Itong si Cesar Abaricia ha. Manny Castañeda ha. Aba, naka-hole in one sa Sogo Golf and Country Club. Sogo Golf and Country Club. Hindi naman Sogo. Ayan. Eastridge. Ayan. Eastridge sa Golf and Country Club. Wow. Hole number 12. Ayan. Congrats Cesar Abaricia at congratulations na rin. Ay, buwabati na rin tayo ng congratulations. Dibatiin na rin natin si former mayor ng Cainta Rizal, Mayor Mon Ilagan. Aba, inappoint pala bilang undersecretary ng DOTR. Aba, Mayor Mon, alaba tayo dyan. Congratulations. Daming bayan. Babalikan natin ang mga isyong yan. Alin bang gusto nyo ha? Yung 5 senador na iniipit ang pondo. Bakit? O yung Executive Vice President sa isang bangko na malungkot. Ayan. Dami kasing sinagasaan din. Maganda ang management style ha? Ayan tuloy. Hindi in-appoint na President CEO. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo, Secretary Kongdong Ilustrious Dong Mendoza. Ganap ng alas 8:32. It's 8:44 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga Pilipinas at Diyos maray na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. At holiday Lakay, ang saya-saya. Nagulat nga ako kung kailan naka-holiday, para ka naka-trench coat. Ang init-init ng panahon eh. Ang lamig kaya sa mood. Tsaka alam mo naman kailangan ko magbalot-balot. Antay, namimiss ko na nga Lakay hindi magbalot eh. Kailan ba matatapos nung bakit ikaw na to? Ang election yan. Kala ko tuloy, may biyahe ka sa yung sinasabi ni Jerry Bahana Cruz eh. Ha? Ayan. Kala ko malamig yata sa Japan ngayon. Kung regaluhan mo ko ng Korea, trip papunta doon. Sige, tanong natin kay Jerry tsaka kay Mabel. Baka magpaparaffle sila ng tanong natin kay Tunying. Ha? Sana all. Kaso bawal mag-leave. Anyway, mahabigan ni chill-chill lang po. It's a holiday. Pero kahit holiday, alam niyo po kami rito sa media, lalo sa broadcast industry, kami po para mga pulis, para mga bumbero ngayong summer season, ha? Abay, wala pong pahinga. Ayan, para kami mga jeepney drivers, jingle lamang ang pahinga. Ayan, nagalit na sa Department of Energy, Secretary, paano nung Secretary ng DOE? Ayun, naman, nakalimutan mo naman si Secretary Rafael Lutilla. Ayan, basta. Ayan. Parang selective yung memory mo Lakay. Oo nga. Pagka walang ginagawa kasi talaga, nakalimutan ko eh. Nababaon sa limot. Narinig ko yung sigaw ng mga jeepney drivers sa Department of Energy. Ayan. Spokesman ng mga oil companies. Umiyak ni sa Lakay kasi kokonti na nga lang ang pasahero. Dahil, di ba Lakay, yung iba nga, report ni Giselle kanina, gusto na nila yung mga aircon na mga minibus, yung mga traditional jeep natin, kokonti na lang ang pasahero. Tapos mataas pa ang presyo ng gasolina. Yun, crudo. Ayan, ngayon taas na uli. 120 ba sa crudo ngayon? 140 sa gasolina? Yes, Lakay. Pambihira, Ayan, pati bawang, ayan, tumataas na ang presyo, ha? Ayan, pati yata presyo ng karne ng baboy, ayan, baka, ayan, malalaman natin sa ating bisita ngayon. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.
Bago natin simula interview, paalala natin na Sister El Yes, na Lakay. ito pong mga interview namin sa Bakit Ikaw, the DZRH job interview. Dito po ay libre mga kuya. Ayan, wala pong bayad at lahat po ng gusto magpahayag ng kanilang plataforma ay makipag-ugnay lang po kay Lola Malu Cabral. Tita Malu naman daw Tita na Malu, ayan, Again, wala po itong bayad. Hindi po kami naniningil dito ng kahit 5 duling. So baka naman po mamaya may mag-message sa inyo nang hihingi po ng pera. Pakireport po sa amin. Yes, Scam po yun. Alam nyo, mga scammer, magagaling. Ayan, pwede natin doon sa DZRH. Sabi nila libre. Tapos biglang naningil. Hanap buhay, hanap tayo ng mga kandidato. Kaya libre po ito, party po ng aming public service. Yes, at ang priority po naming ini-interview rito para mabigyan din ng pagkakataon na makilala ng ating mga kababayan, ayun po mga tumatakbong senador at party list. Ayan. Yung mga senador sa yung mga ibang sikat na lakay ayaw nang pagpunta rito. Ayaw na mag-interview kasi lupit mo daw mag-interview. Ayan, pati love life tinatanong mo. Hindi ako nagtatanong nun. Ayan, huwag na magpaligoy-ligoy. Ayan, alam mo, Sister Ellen, yes, lakay. Matagal ko na narinig ito. Ayan, ilang beses ko nang in-interview ito pero ngayon ko lang na-meet ng personal. Ay, ayan, talaga ba? Akala ko uugod-ugod na ito. Bata pa pala. Grabe ka naman sa uugod-ugod na baka iba yun. Ayan, kasi kung magsalita sa radyo, parang anak ka mo. Hindi naman gano'n. Iba yata yun. Ayan. Pero mata na interview ngayon nakita. Bata pala. Bata pa siya lakay. Kasi bata pa ni Kuyang Noble Martin Boy Osaita. Ayan. Yung dalawang dalawang ba pula tayong itlog dyan na dalawang pula? Ang itlog. Ayan. Ayan, Kuyang Boy. Ayan, good morning. Ayan, kaibigan pala itong bisita natin ngayon. Yes, at ang do ating the honor, Sister El. Ang ating bisita lakay, siya ang first na nominee. Yung alam mo lakay yung party list nila, kilalang kilala to eh. Ay, Oo, alam mo noon, siguro simula nung namulat ako. Aga party list na ito. Agap, hindi aga mulak. Hindi nga lakay, aga party list. Agriculture Sector Alliance of the Philippines o AGA po ang ating kasama lakay. Siya ang nagtatag ng AGAP noong 2003 bilang proteksyon at pagtataguyod ng kapakanan ng mga magsasaka. And lakay, matagal na din tong Oo nga, kaya nagulat ako kapanahon pa ni delayed Congressman P.D. Barsaga si Congressman P.D. Barsaga bago sinundo ni Lord shaggy na ang buhok pero etong shaggy. Ano nga shaggy? Sa gilid ang buhok. Etong tinitinan ko tuloy itong bisita natin. Ay, dito malago ang buhok nagpa-hair transplant ito. Tinanim isa-isa. Kasi ayan, sige, okay. Eto pala kay. Teka muna, bago yung pakilala Hindi ko nga pala natanong, baka anak niyo ba yung dati kong kasamang Rumboy Congressman Ang pangalan po ay Rick Briones. Ayan, kasama kilala ka bang Rick? Ayan. Kasama naming Rumboy sa Halina Lads nung araw si Rick Briones. Naku, ito yung isa sa pinakamagaling namin kasamang Rumboy na ang galing mamboso. Dahil sinabi mo yan, hindi na niya aaminin na kamag-anak niya yun. Pero lakay, alam mo ang AGAP, sila ang principal author ng 71 na bills lakay at nag-co-author naman sila ng 17 at kabilang dyan na naisa batas yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na alam mo naman lakay, siguro ito kung maamyandan o malagyan ng mas pangil itong batas na ito, malaki ang tulong doon sa mga hoarders, smugglers na hanggang ngayon lakay hindi pa rin nakukulong. So, ang ating mga kasama, ang first nominee ng AGAP party list, si Congressman Nicanor Nick Briones. Kong, good morning po. Ay, magandang umaga, Leo at
Ivana Alawi ng DCRH. Hindi, Lobby po. Lobby po. Si Lobby, Sister L. Baka ma-Stella L mo naman ako dito. Lakay, sasabi, kasalanan mo talaga to. Magandang umaga sa lahat taga-subaybay. Salamat sa inyong imbitasyon. Congressman Briones, batiin mo ka muna yung mga taga-Patangas. Ayan, binabati natin yung lahat ng mga Batanggenyo at Batanggenya sa lalawigan ng Batangas. Lahat ng ating mga magsasaka, mga isda, at lahat ng miyembro ng ating kooperatiba sa buong bansa. Magandang umaga po. Ito po si Kong Nicky dito sa DCRH. Bakit ikaw? Ayan parang broadcaster na kung magsalita si Congressman Nick Briones. Sanay na siya lakay pag ini-interview. Alam mo to, kung tutuusin, Sister, overstaying na sa Kongreso Pero maganda yung kanilang mga nagagawa. Ayan. Kasi nakatatlong terms na yata ito. 3 terms. 9 years na. 9 years. Sa Kongreso. Ayan. Anyway, Congressman Nick Briones, bilang kinatawan po ng AGAP Party List, ano nga ba ibig sabihin ng AGAP? Maaga ba kayong gigising? Maaga ba? Ayan. Yan, tama ka doon. Kasi magsasaka tayo. Pero yung AGAP, ang ibig sabihin, Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Ayun. Ito'y samahan ng mga magsasaka, mangingisda, magugulay, maghahayupan, at ng mga kooperatiba na lalo't higit ay nasa industriya ng agrikultura. Actually, in fairness, Congressman Nick Briones, kaya ang unang party list na kumatawan sa farmers. Bago pa nagkaroon ng magsasaka party list, kilalang-kilala ang AGAP. Yes, Pero ang tanong ko, Congressman Nick Briones, bago yung mga inakda at naipasa ninyong mga panukalang batas, na maganda katulad ng anti-botcha law. Bakit kayo ini-endorse ni Ivana Alawi? Alam mo, napakaswerte sa pagkakataong ito ng ating magsasaka mangisda ng ating kooperatiba. Dahil kami ang pinili na tulungan at suportahan ng napakabait na si Ivana Alawi na ang puso ay nasa mahirap. Pinag-aralan daw niya ang AGA Party List. Maraming kumukuha sa kanya, pero sinabi nga niya, kumpara sa sarili lang nila, hindi siya ganon. Ang gusto niya, yung talagang may nagagawa at may naitutulong at tunay na may sektor na ipinaglalaban at advokasya. Kaya, yun, napakaswerte. Malalaman ng buong Pilipinas ang katatayuan ng ating magsasaka mangingisda kooperatiba dahil sa kanya. Ayan. Yung ba talaga malaki ang talent yung binigyan ninyo sa kanya? Wala. Hindi. Tulong na ako na may talagang inutang na loob ng ating mga magsaka mangingisda. Buti naman Kala ko. Kasi lakay, kung mapanood mo yung sa Facebook page ni Ivana, sabi ko nga sa'yo kanina, talagang natuwa din siya dun sa mga bigay din sa kanya ng magsasaka. Na-appreciate niya lakay. Yung mga pampinakbet, ang sarap lakay. Gulay, kamatis, prutas, utong kabatiti, utong kabatiti, yan mga favorite mo. Tarong, Nagsinigang pangalakay. Ganun ba? Kaya lang meron daw pinapagawa si Kong Nick Briones sa kanya na hindi ginawa Ano? Abay, pinapasakay ng kalabaw. Palagay ko, pag pinasakay mo talaga si Ivana, gagawin niya. Sakay siya. Pupunta talaga siya sa mangingisda. Gusto niya madanasan. Actually, sumakay siya sa fishing boat. Pinuntahan yung buhay ng mga mangingisda. Kaya napakaganda. Ngayon lang mangyayari na malalaman ng buong bansa na ating gobyerno na ganun pala ang buhay ng pinakamahirap na sektor sa ating bansa. Itong ang ating magsasaka mangingisda. So, alam ko na, Sister El, kung anong sikreto ni Congressman Nick Briones. Akala ko medyo uugod-ugod ng bata pala, Siya pala ay mahilig sa
sabi nga, eating fresh grass. Ayan. Gulay pala, Grabe gulay. naman yung grass. Vegetables, hindi Siyempre, grass. magsasaka lakay talagang mga fresh ang kinakain. Ayan. Pero ito na lakay. unang tanong ko, Congressman Nick Briones, naka 3 terms na pala sa Kongreso. Kung tutuusin overstaying na kayo, Congressman, ha? Bakit gusto pang magpatuloy, maglingkod uli, maging Congressman na bilang kinatawan, first nominee ng AGA Party List? Dahil ka, Deo, hindi ko pa nakikita ang resulta ng mahaba naming pakikpaglaban. Aba? Dahil sa totoo lang, yung hinahangad namin na umunlad na magsaka mga isda, yung magkaroon tayo ng sapat na pagkain, yung bumaba ang bilihin para sa ating mga Pilipino, hindi pa nangyayari. At yan ang ikinalulungkot namin, lalo na ako. Napuprostrate nga ako Talaga? Sana, sabi ko, bago man lang tayo mawala sa mundong ito, makita natin na yung ating mga anak, apo, pagdating ng araw, at na nangyari yung pangarap namin. Dahil iisa lang ang susi para tayo mangyari yung pangarap natin. Magkaroon ng maunlad na magsasaka at mangingisda. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng mura, di kalidad at sapat na pagkain. Kung ang magsasaka at mangingisda ay naghihirap, huwag na tayong umasa. Dahil marami ang aatras, marami ang aayaw, at mag-iiba na lang ng trabaho hanap buhay. So, in the end, ang magsasuffer ay ang ating mga pamilya. Totoo yan, Congressman, kaya ang pangarap mo ay pangarap ko rin. Dahil ako ay anak din ng magsasaka. Galing sa bukid. Ayan, ang pangarap sana natin sana mga magsasaka ay yumaman din. Maging milyonaryo din katulad sa ibang bansa. Dito sa atin, mga magulang natin magsasaka. Anak, mag-aral ka para hindi ka mababaon dito. Katulad ko magiging magsasaka. Ayan, ganun po ang turo tuloy ng ating mga magulang na magsasaka, Congressman Nick Briones, dahil hindi umuunlad ang kanilang sitwasyon. Tama ka, at yan sana ang gusto nating baguhin, na makita ng ating pamahalaan na ang dapat unahin yung mga nagtatrabaho, yung mga naghahanap buhay. At yun ang tulungan, bigyan ng malaking pondo, bigyan ng proteksyon. At sa totoo lang, itong last term, itong aking term na pagbalik ko, dito lang ako nakakakita ng bagong pag-asa namin. Dahil ako, nag-umpisa ako backyard racers ng baboy. Elementary pa lang ako, nagpapaaral sa amin yung backyard na pag-aalaga ng baboy ng magulang ko. Ako nag-aalaga. Nagtatanim ako ng palay, nag-aanin ng palay. Ako'y nag-alaga ng poultry ng father ko. Kami ang nagtayo ng bahay. Madalit sabi dinanas natin. At tayo naman, 12 kami magkakapatid. Yan yung bumuhay sa amin. Ayan, matagal na ka pala kayong kumbaga bata pa lang lakay, alam na niya Ayan, matagal na kayong nakatapak sa lupa, nakasahid sa lupa, Congressman. Pero ano ba ang nakita niyong dahilan? Bakit ganun? Yung ating farming industry, ang ating mga magsasaka, ano ba nagiging sagabal? Ba't hindi umuunlad ang ating mga magsasaka? Ano ang kailangan nating gawin para ang mga magsasaka ay yumaman naman, makaranas ng ginhawa, Congressman Briones, sir? Ang isang matagal na nating pinaglaban at dahilan kung bakit natayo itong Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Ito hindi tinayo para ilaban sa party list. Tinayo ito para labanan, magkaroon ng boses ang mga magsaka, mangingisda at kooperatiba sa mga salot na nagpapahirap sa amin. Kaya na smuggler, hoarder, profiteer, cartel. May mga nagawa kaming batas pero nagkamali kami dahil pinagkatiwala namin sa custom. Ang paghuli sa smuggler. Sila nag-iimbestiga, sila nagpapail ng kaso, pag hindi sila dismiss. So walang nahuli. Wala ring nakulong. Dito sa bagong batas na ating na ipapasa, tayo principal author and sponsor. Anong batas po yan? Ito yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kung saan ang tinutugis nito yung nagpapahirap sa agrikultura, yung smuggler, hoarder, profiteer, cartel. At ito'y priority bill ng ating Pangulo. At sinabi niya dun sa SONA
bilang na ang araw ng magsaka at mangisda. Bilang na ang araw ng mga smuggler, hoarder, profiteer, cartel. At talagang seryoso na kanyang hahabulin. So, at ginawa niyang priority bill itong batas na ito. Kaya mabilis na naipasa. Sabi ko itong bagong pag-asa dahil dito lifetime imprisonment ang parusa, non-bailable. Basta 10 million and above. At ito meron ng enforcement group na ang nangunguna NBI, PNP at Coast Guard. Hindi na namin isinama ang custom dahil sinasabi ko rin sa aming kongreso, kung isasama ninyo yun, tumigil na tayo ng ginagawa natin. Paasahin lang natin ang ating mga magsaka. Wala na namang mangyayari. Bakit mainit ang ulo sa mga taga-Bureau of Customs? Dahil pagkat ako'y naniniwala na kaya hindi masugpo, marami naman sa kaisipan ng lahat na may mga kasabwat diya sa loob ng custom. So, meron itong National Council under the Office of the President. Ang chairman ngayon ay ating presidente. So, ang tagumpay at babagsak ng batas na ito nasa ating Pangulong nakatayo. Ngayon, meron itong prosecutor, special team of prosecutor na siya mag-aayos ng batas ng kaso para magtagumpay. Meron itong 5 beses na multa at ito'y may reward system na magre-reward ng 1 million up to 20 million sa sino mang magsusumbong. Ordinaryong empleyado ka man. Hindi mo kailangan magpakilala basta napatunayan na merong smuggling, hoarding, profiteering, cartel, matatanggap mo yung reward. Pero bakit ganun, Congressman Nick Briones, sir? Ang dami na ipinatawag sa Senado, sa Kongreso, na di umano yung mga hoarders, smugglers, meron pang mga garlic queen, kung ano man mga bansag, onion king, ganyan. Bakit wala pong napaparusahan? Walang nakakasuhan, walang nakukulong. Kaya ano nga, ang dahilan? Kaya nga, Deo, nirepeal namin yung Anti-Agricultural Smuggling Act dahil wala ngang napaparusahan dyan. At ito na ang bagong batas. At katunayan, ni-raid ng NBI at ng DA yung isang warehouse na puno ng bigas na nire-repack, profiteering ang kaso. At kahit luma, so hoarding. Kaya ang kaso nito, economic sabotage. So 4 kaagad yung ikinulong. Non-bailable yun. At lifetime imprisonment. So, ang kailangan yung may-ari ng bodega at saka may-ari ng bigas, yun ang dapat makulong. Tama. Meron nahuling makarel. Isang outright smuggling, isang technical smuggling, isang 178.5 million, isang 202 million. Si Secretary naman ang nanguna rito. Secretary Kiko. So, economic sabotage sa mga kaso nito. At sinabi ni Secretary Kiko, kailangan economic sabotage. Dahil pagka ito'y nahuli nga, ay ang kanyang multa times 5. Wow. 1 billion, may get. Ang multa. At ito, non-bailable, lifetime imprisonment. So, may mga nakulong na, pati yung nag-smuggled na sigarilyo, dahil kasama sa industriya natin ng tobacco, dahil meron nagtatanim ng ating tobacco rito, lalo sa norte. So, may nahuli rin, nakulong. So, sunod-sunod na ito. Ako'y naniniwala, seryoso ang Pangulo, at sabi ko nga, ay pagtatagumpay at mabibigyan niya ng pag-asa ang ating magsasaka kung siseryosohin talaga ng ating Pangulo. Big fish laban ba? dito. Big fish ba ito? Mga malaking hoarders, smugglers ba ito? Kung rason, baka bodegero, katiwala lamang ito. Hindi, meron tayong raid ng NBI at ako hindi papayag na hindi natin yan maimbestigahan tuloy-tuloy. Ang punong-puno, worth 600 million na karning baboy. Hoarding na rin ang smuggling at saka nire-repack, ginagawa yung mga expired ng karne. Ayon sa NBI. Hindi tayo papayag. Balita ko, mukhang lumambot at parang walang mangyayari. Ang may-ari daw, Atkins. Atkins? Oo, yung pinakamalaking importer na iniimbestigahan namin doon sa Quinta Committee. Wow. At sinabi natin mag-submit ng lahat ng papeles na kailangan i-submit. At pagbalik natin, Deo, Sister El. Opo. Patuloy natin na investigasyon at pag walang nangyari doon sa ni-raid na NBI ay makakasama sila sa economic sabotage. At makikiusap tayo sa Presidente na ito'y talagang tutukan at gawin seryoso. Hindi pwedeng may nahuli
Tapos biglang nawawala ang kaso. Hindi po pwede yan. Kailangan Dapat may mag-sample sampulan. talaga. Dapat masampulan. Yung mismo may-ari ang kailangan makasuhan ng economic sabotage at makulong. Kung malinaw naman ang ebidensya, kaya dapat talaga may masampulan kong Nick. Pero malabas po muna tayo sa ating himpilan. Meron tayong man on the street. May meron pong magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan. At nandyan po ang ating reporter na si RH29, Boy Gonzales sa Lungsod ng Maynila. Boy, sinong kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay Kong Nick Briones? Taga Manila ba to o taga Batangas? Boy. Sister Ella Lacaydayo, dito sa Congressman Nick Briones. Dito kami sa mga karinderya sa Magallanes Street sa Intramuros. At may mga katanungan itong ating mga tindera sa mga ulam nila, mga karne, baboy, yung isa, ano po mga tanong nyo, Nanay Lisa, kay Congressman Nick Briones? Lisa... Sa presyo ng baboy at saka itlog. Kasi hindi po siya bumababa, tumataas pa po. Naku, tama-tama. Tapos smuggling po na mga karne, di ba po ba may batas po na dapat pong ipatupad? Hanggang ngayon po, hindi po nararamdaman ng taong bayan kung ano po yung nangyayari. Ayan, Ate Lisa, tama-tama. 48 ni Congressman Nick Briones. Ayan, kinalakihan niya tong... Oo, karin ng baboy. Nasa hog racing industry at poultry ito, si Congressman Nick. Ayan, ano tama. Ninyo, may alaga tayong baboy, may alaga rin tayong paitloging manok. So, ngayon nakipagkaisa ang lahat ng magbababoy sa buong bansa kay Secretary Kiko Laurel. Okay. Na ibaba, dati nag-250, 260, nag-300 na ang farm gate price. Lalo sa ibang lugar. Nakipagkaisa ang aming sektor. Dahil ayaw rin namin mag-suffer ng tuluyan ang ating mga mamimili, binaba namin to 230 pesos ang farm gate price. So, dapat ang karne ng baboy na ginawa ni Secretary, mayroong maximum suggested retail price na 350 ang kasim at laman, 380 ang liempo. Dapat yan ang nangyayari dahil base sa farm gate price at 230 pesos, ang sabit ulo ay 300 pesos at ang retail ng kasim at saka laman ay 350, 380 ang liempo. So dapat po yan ang nasusunod at ngayon naman ay magmamahal na araw, maaring ang demand ay medyo bumaba. So naniniwala ako tuloy-tuloy na po yan dahil sa pakikipagtulungan ng lahat. Pero hindi lang pwedeng ang mga farmers, kailangan po makipagkaisa ang ating mga dealer, yung biyahero. Dahil hindi sila, alam mo, kami, bilang mga mag-alaga ng baboy, bago kami makapagbenta, kung ikay mag-uumpisa sa biik na gagawing inahin, isang taot kalahati bago kami makapagbenta. Tapos nalulugi pa. Yan namang mag-start ka ng yung gilts o yung malaki na, isang taon bago kami makapagbenta. Ang ating mga biyahero, araw-araw, umiikot yung pera nila. Pwede silang kumita. Kung sila'y malugi ngayon ng kaunti, bukas pwede silang tumubo eh. So, mapakalayo ng sitwasyon. So, ang nire-request lang namin kay Secretary, kung naglagay tayo ng maximum na pagkita ang ating magbababoy, dapat lagyan mo rin ng limitasyon na kami malulugi. Merong minimum farm gate price kung saan babawasan mo naman yung importation o tataasan mo ang taripa kapag bumabagsak naman ang presyo ng ating mga magbababoy. Dahil hindi pa kami nakakabawi sa tama ng ASF. Kung kami lalong mawawalan ng pag-asa, lalong magmamahal ang ating karning baboy dahil marami ang tuluyang hindi nababalik. So kailangan mabuhay ang ating industriya. Yun naman sa itlog. Abay ngayon ang aming farm gate price ang pinakamalaki, yung pinakamalalaki, large to XL jumbo. Wow, ay jumbo pa, ha? 7 pesos and 10 centavos ang farm gate price. Ay di dapat yan, kahit hanggang ang presyo dapat yan, plus 1 peso na lang, di mga 8 pesos. Kung ang small namin nasa mga 6.50 per piece, so dapat yan, small medium,
dapat yan nasa plus 1 peso, 7.50, maximum 8 pesos. So, dapat yan ang maging takbo ng presyo sa palengke. Nadidinig namin, meron nagdo-12, 10 piso. Kong 12. Doon nakarang bumili ako yung itlog. 12 pesos. Abay ko sa palengke yan, napakataas ng presyong yan. Meron nagsasamantala. It's either yung dealer or yung biyahero or yung Ako naman hindi naniniwala ang nagre-retail yung magsasamantala dahil mahirap magkaisa yung milyong retailers. Ang pwede magkaisa riyan yung ilang dealer. Ayan, sabi ni Kuyang Boy Usayta, abay kung 12 pesos ang isa, abay 3 na ang pula niyan. Hindi na 2 pula pala. Ganda mga paring boy, Sayta. Ayan, at saka si Secretary Dong Mendoza, kumusta ka kung Nick Briones? Ayan, salamat, Secretary Dong Mendoza. Mga kaibigan natin yan. Ayan, so si Ate Lisa, ate, kayo ba ay... Boy. Tanong natin sa kanya, magkano pa po bilhin nyo sa bumibili ng baboy? Sa Ate Victoria. Magkano po 1 kilo? Sa 1 kilo po yan, pumapatak din po ng mga 560, 480. Depende sa baboy. 1 kilo? Opo. At yung itlog po? Sa itlog, ang small nila, 850. Tapos yung isda is, 180, 190 ang, 1 kilo. Napakataas ng baboy. So, isumbong po natin yan. Saan ba ng palengke yan? Kasi iniimbestigahan. Divisoria daw. Yung Cartimar at sinabi ni Secretary Kiko, pupuntahan nila within this week at iimbestigahan pabalik sino nagsasamantala o profiteering. Baka po hindi nila alam ang profiteering ngayon kasama na sa economic sabotage. Pero hindi naman kayo masasakop noon dahil 10 million and above ang Tsaka si Ate Lisa, nagre-retail lang ata si Ate. May karinderya ka ba, Ate, o nagtitingin-tingin ng paninda? Karinderya po. Karinderya. Lisa Karinderya Fast Food and Grocery. So, at Ate Lisa, Grab po ang kumakain at saka karamihan po taxi driver. So magkano naman ang kinikita mo, Ate Lisa, kung ganyan po kamahal yung binibili nyo po na mga paninda, kumusta naman po ang kitaan natin? Sa po kasi pag namumunan po kami nasa 2.5 po. Lang po, mababalik lang po siya siguro konti po, mga nasa 1,000 lang din po, 3.5 ang kalabasan po lahat. Maghapon kang nagtitinda dyan. Di bale, Ate Lisa, ayan, bahala si Kong Nick Briones dyan, bibigyan ka ng ayuda, ayan, bibigyan ka pa ng itlog na 2 ampula. 3 ampula. Ayan, kasi dagdagan niya na isa Reklamo, kailangan ireklamo yan. Yan nagtitinda na sobrang mahal na yan. Ayan, sa DA. Mahal pala yung yung baboy tsaka itlog na binibili niya dyan sa area ng Divisoria. Ayan, yan yung nakausap natin Congressman Nick Briones, Lakay, at Sister dito sa Magallanes Street sa Intramuros. Ito yung karamihan mga tinda rito, mga karinderya, Lakay. At dito sa may kabahan niya, yung kabahan nitong Magallanes. Medyo wala lang tao dahil sa holiday ngayong araw. Balik sa inyo, Kong at Lakay at Sister L. Maraming salamat. Thank you. Boy G, Boy Gonzales, Lacuna, Dumagoso, Versosa. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview. Ayan, kung Nick Briones, ayan, ang sabi rito, ilang buwan matapos may sa batas ang Anti-Agri-Economic Sabotage Law. Ayon sa PNP Director for Intelligence, umabot na po ng 1,400 na ang ikinasang operasyon at ikinaaresto ng 1,174 na individual. Bilang isa po sa mga may akda ng batas, ayan, kontento na ba kayo sa implementasyon ng inyong naipasang batas na ito sa economic sabotage sa Congressman, sir? Napakalaking pagbabago at pagpapasalamat namin. Marami na talagang nakukulong at nahuhuli. Non-bailable ito. So, kailangan lang yung mga
ika nga ay majakpatan nating may pakulong, yung mismong may-ari ng kumpanya na nag-i-smuggled, may-ari ng warehouse, may-ari ng bigas, may-ari ng kung ano man ang kanilang ini-smuggle, kinakartel, hinuhord, para makita ng ating mga magsasaka mangingisda na pinakamahirap sa ngayon ay magkaroon sila ng bagong pag-asa. Maawa tayo sa ating mga kababayan na nagpapakain sa atin. Ayan. Congressman ay makalma lang. Ay, kayo nagagalit. Sabi ni Kong, paano ka kakalma? Hindi ako makakalma pag hindi nahuli yung malalaki. Daanan ni sa barik ng emperador. Pero kahit gin. Marami nang naipanukala kong ang AGAP. Mayroon na din po kayo mga naging co-author din po kayo ng ilang mga batas. Pero kung kayo po, ito po, kung muli po kayong iahalal ng ating mga kababayan ng masang Pilipino, ano-ano pa po yung mga panukala na gusto nyo pong isulong para naman po mas matulungan pa at of course yung kapakanan po ng ating mga maliliit na magsasaka ay mas mapangalagaan po natin. Gusto natin kasing may pagpatuloy yung pagsasagawa ng batas na talagang makakatulong sa ating nasa sektor na agrikultura. Unang-una na itong aming tinatapos na Animal Industry Development Enhancement Bill. Ito, pasado na sa Kongreso, pasado na sa Senado, at ito'y magbibigay din ng bagong pag-asa sa ating nasa livestock, poultry, dairy, and corn industry. Ito po yung ito'y ginawa rin priority bill ng ating Pangulo. Kailangan natin ito, yung pondong makukuha dito. Ang lahat ng mga taxes, taripa na makukolekta sa importation ng karning baboy, manok, baka, dairy, mais, mga beans, ay iipunin at ito ay ibabalik sa industriya ng pagmamanukan, pagbababuyan at pati sa corn industry at sa dairy. Ang ibig sabihin, meron na tayong pondo na hindi bababa sa 30 billion. Mga 30 billion every year. Na dati wala tayong ganung kalaki. Minsan kasya lang para sa sweldo ng mga nasa livestock and poultry sa Department of Agriculture. So dito maaaring magkaroon na tayo ng pambayad sa tatama ng ASF, bird flu. Kung may kalamidad, makakatulong na dahil magkakaroon ng pondo. Magkakaroon na rin para sa development, katulad ng mga post-harvest facilities, cold storage, warehouses, at mga drying facilities na kailangan ng ating mga nasa corn industry. Magkakaroon ng mga tamang biosecurity, magkakaroon tayo ng pondo sa repopulation para makabalik ang ating maraming magbababoy dahil halos 50% na ang nawala sa ating supply ng baboy. So kailangan makabalik yan. Napakarami na nawalan ng trabaho at buhay. At sabi nga kanina ni Ka-Angel, may mga nagpakamatay na rin dahil sa tama ng ASF. May nabalita na may nagpapakamatay din sa mga nagpapalay naman. So nakalulungkot. Dito natin makikita kung gaano kagrabe ang sitwasyon ng ating nasa sektor na agrikultura at kailangan nating tulungan. Ayan, pero sabi ni i-rectify kita, Kong. Sabi ni Director Jimmy Santiago, yun daw mga sinasabi, nagpakamatay na magsasaka dyan sa Nueva Ecija. May sakit yung isa at yung isa ay may problema sa love life. Ayan. May iniwan ni Mrs. Ayan. Hindi naman pala dahil doon sa pagbagsak ng presyo. Kasi parang sila, Kong, ay tawag sa kanila yung barok daw, yung parang namumorsyento. Pero wala silang sinasaka. Siguro nakadagdag na lang. Pero siguro baka yan. nakadagdag lang. Pero ang pinaka-main is love life tsaka na stress dahil may sakit. Ayan, mabuti naman. Kailangan lumaban, huwag magpakamatay. Yes. Kailangan tayo lalong magsumikap na ipaglaban ang ating trabaho hanap buhay. Si Congressman Nick Briones, hindi problema ang love life. Ayan. Papunta na naman sa love life. Kasi love life yung nagsasabi nagpakamatay. Iniwan ng misis. Anyway, Congressman Nick Briones, ayan, wish po sana namin na sana po bago matapos ang inyong term, pagka kayo nahalal muli, sana ay
makita natin ang mga magsasaka na karamihan sa kanila ay maging umasenso at maging mga milyonaryo din. Ayan. Kahit hindi naman milyonaryo, umangat-angat man lang. Kabuhayan. Kasi ako din kong ay galing po sa... para kami from probinsya din po. Galing sa Lilo ng barangay ito sa Albay. Ayan. May mga sinasaka din po ang aming pamilya. Kaya parang nakakaawa din po. Nakaka-relate po kami. Naramdaman namin yan. Ayan. So Congressman Nick Briones, sir, bilang panghuli po, ayan, ano ang inyong masabi sa ating mga kababayan? Bakit kayo kinakailangan muling ihalal bilang number 1 nominee ng AGA Party List, Congressman Nick Briones, sir? Naniniwala po tayo na kailangan tayong makabalik dahil pag nawalan po ng boses ang ating magsasaka mga isda, ay baka lalong mawalan ng pag-asa. Ay lalong mahirapan na magkaroon tayo ng sapat na pagkain. Unang-una, tayo ay nung itayo, sektor ang nagtayo at meron tayong tunay na ipinaglalabang advokasya para sa magsasaka at kooperatiba. At ito ay, kung inyong ikukumpara, ito naman ay talagang iyan ang sinasabi ng ating konstitusyon. Na ang party list ay gusto nila magkaroon ng representation sa Kongreso, magkaroon ng boses, at walang iba yan kundi yung mga tunay na marginalized and poor sector. At tayo, may sektor na nagtayo ng AGA party list, may sektor na marginalized and poor, na maaring yung iba ay wala. At tayo naman ay makikita nila. Ako po ay isang magsasaka, isang nasa kooperatiba. Yan po si Kong Nicky Briones. Tayo po hindi pwedeng takutin, hindi pwedeng bayaran para po sa pakikipaglaban sa hanap buhay at trabaho ng ating sektor na agrikultura at kooperatiba. At ninanais po namin sa pamamagitan ng ating AGA Party List na matupad po yung ating pangarap at makita na umunlad ang ating magsasaka mga isda upang ang pamilya natin ng mga Pilipino ay magkaroon nga ng tinatawag na sapat na pagkain. So, sana po ay ipakita natin ang ating boses, ang ating lakas bilang 30% ng Pilipino nasa sektor ng agrikultura, bilang kooperatibang 12 million strong members. Ipakita po natin ang ating lakas sa pamamagitan ng inyong pagsuporta sa ating AGA Party List 117. Dahil gusto po nating maipakita sa ating mga nasa gobyerno na pag tayo nagkaisa ay meron po tayong pwedeng magawa para sa ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po ang ating Bakit Ikaw at ang DZRH sa kanilang programa. Maraming salamat, Congressman Nicanor Nick Briones, first nominee ng AGA Party List. Parang nag-privilege page. At ang numero nilalakay sa balota ay 117. Ayan, 117. Ayan, basta tandaan, Ivana Alawi. Congressman Nick Briones, maraming salamat. Good morning and thank you. Thank you. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Balita pala ito, ha? Ayan. Ipinapalam po sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala na sinundo na pala ni Lord si Lola Marcosa. Oh, ganda naman ang pangalan, ano? Ha? Si Lola Marcosa Goreng Reyes Villacorte. Wow! Sa bagay, overstaying na siguro si Lola, Sister Ella. Alam mo kung bakit? Ilang taon na ba siya, Lakay? 105 years old. Wow! Oo. Tinalo si Manong Johnny, ha? Oo. Ayan, wala palang si Manong Johnny. So, ibig sabihin, si Manong Johnny hahabol. Si Manong Johnny, mga 110. Abot pa ng 120 yan. Grabe!
Immortal na talaga ang Manong Johnny niyan, Lakay. Immortal ang Manong Johnny. Ayan. Saluyot lang ang kanyang sikreto. Ayan. At sa kamag-anak po ni Lola Marcosa Goreng Reyes Villacorte, siya po ay nakaburol ang kanyang labi sa Sapang Putol, San Ildefonso, Bulacan. At magkaroon na misa sa April 6, linggo, ganap na alas 2 ng hapon sa San Ildefonso Parish Church sa Bulacan, na pangunahan ni Bishop Dennis Villarrojo, ang Diocese of Malolos. Panawagan mula kay Engineer Angel Beltran ng DPWH na meron ding itlog na 3 ampula. Meron na wala kayo nakita, hindi naman 3 yung pula. Isa lang, tas sobrang liliit. Pero itlog daw yun ng ano. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Tanong mo dyan sa mga mangingitlog. Mangingitlog. Yung itlog ni kay Sir Boy Osaita, Lakay. Kuyang very worshipful Boy Osaita, talagang 2 na malalaki. Oo, Lakay, di ba nakatikim na ako? Ayan. Yung isang ganun lang, pwede na lalo na pag nagda-diet ka, Lakay. Yes, protein. Pero sandali lamang bago ang mga itlog-itlog dyan. Baka anong itlog pa yung mabanggit. Ayan. Pero sabi ni Vic De Leon Lima at saka si Dr. Pagdilaw, ayan, hindi kompleto ang itlog kung walang hotdog. Ayan. Pam-breakfast yan. Ayan. Oo, breakfast. Pero iba talaga ang daing, Lakay. Tsak tuyo. Ano ba yun? Hotlog. Ayan. Hotdog tsaka itlog. Ayan. Parang tapsilog lang yan eh. Ayan. Pam-breakfast. Napaisip pa, slow. Ayan. Samantala, report mula kay Giselle Ricafort. Unang 5 araw ng local campaign period sa Metro Manila, generally peaceful. Walang election-related incidents ayon sa NCRPO chief. Sino nga bang chief natin ng NCRPO, Miss Giselle? RS15, Mayora Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, deklarado nga ng National Capital Region Police Office na mapayapa sa pangkabuuan ng unang 5 araw ng pagsisimula ng campaign period para sa mga local candidates sa National Capital Region. Sinabi sa DZRH ni NCRPO Brigadier o Director Brigadier General Anthony Abirin na nananatiling maayos ang kampanyahan at wala silang naitala na anumang election-related incident. Tiniyak ng Regional Director na patuloy rin yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Commission on Election at iba pang ahensya upang siguruhin naman yung seguridad at kaligtasan ng mga kandidato sa lokal. Para rin anya ito sa anumang posibleng pagbabago sa mga security plan at pagtukoy sa mga lugar na may mataas na posibilidad ng karahasan sa halalan at matinding tunggalian sa politika. Sabi pa ng NCRPO Director, may karagdagan ding deployment ng PNP personnel sa mga lugar na pinagdarausan ng political rally at campaign ng mga kandidato upang magarantiya yung maayos at mapayapang pagsasagawa ng mga aktibidad. Una nang tiniyak ni Abirin na naglatag yung NCRPO ng komprehensibong security coverage upang matiyak na ang lahat ng aktibidad sa panahon ng kampanya ay magiging mapayapa at naayon sa batas. Hinihikayat naman niya yung mga kandidato na ituon ang kanilang atensyon sa pagpapakita ng kanilang mga plataforma at makipagtulungan sa security plan ng mga pulis. Halos 8,000 tauhan mula sa NCRPO ang nakakalat ngayon sa mga key area sa buong Capital Region para sa maayos na kampanyahan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Dalagang Bukid, Giselle Ricafort. At report mula kay Boy G. Boy ang Gonzales. Commission on Elections, hindi pa raw tiyak kung makakapagsagawa naman ng online voting dyan sa Myanmar. RH29, Boy Gonzales sa detalye. Boy. Sister Ella Lakay Deo, hindi pa tiyak ng COMELEC kung makakapagsagawa sila ng online voting sa Myanmar. Ito yung makarang tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa naturang bansa kung saan may ilang mga Pilipino ang nadamay. Sinabi ni COMELEC Chairman na John Serwin Garcia na inaabangan pa rin nila ang opisyal na ulat ng konsulada at embahada hinggil sa sitwasyon at epekto ng lindol. Sakaling hindi makakayang magsagawa ng internet voting, posibleng gawing manual ang botohan ng mga Pinoy doon.
dinagdag pa ni Chairman Garcia kung hindi talaga pwede ang internet voting, ipapadala nila ang mga balota at makina sa Myanmar. Muling ipinaliwanag ni Garcia na nakasalalay pa rin sila sa kumpletong ulat ng ahensya ng pamahalaan sa Myanmar ang mga susunod na hakbang kanilang gagawin, lalo na sa susunod na mga buwan na ang botohan. Ito si Bay Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Comelec. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Anong sabi Senator Jinggoy? Alam mo bang nalungkot, Sister L? Ang isang top executive ng isang bangko. Bakit? Dahil yung inaasahan niya nga siya ang i-appoint bilang President CEO ay hindi natupad. Bakit? Ayan. At kung malungkot siya, marami naman ang natuwa. Bakit ayaw sa kanya? Ayaw sa kanya, Sister L. Medyo masalimot naman. May problema si Bossing. Ayan. Pagka hindi ka mahal ng mga tao mo, may problema ka. Ayan. Tsaka mahirap lakay mamuno sa isang organisasyon na ayaw sa'yo ng tao. Ayan, si Davi mo, Sister L. At ayon sa ating bubit, abay talaga namang ginawa ng lahat nitong top officer ng isang bangko ang kanyang pagsusumikap kasama ang pagsisipsip. Papalakas kasi, ba? Oo, kasi yung nag-retire na President CEO medyo may edar na. Ayan. Oo. Okay. Kaya itong isang nag-aambisyon maging successor, abay talaga namang halos siya na lahat ang gumagawa ng kanyang mga trabaho. Ayan. Okay. Kaya lang ang malungkot dito, Sister L, ayon na sa ating bubit, abay masyadong anong tawag dyan? Credit grabber. Yun ang pinakapangit. Hindi ikaw ang naghirap, pero ikaw ang nako-commend kasi kini-credit grab mo. Pangit abay, yun. Ang ginagawa, isinasantabi ang magandang accomplishment ng mga empleyado. Ayan. Pagkatapos sila ang nagmamalasakit, nagsasakripisyo. Ayan. Kaya lang siya ang umaangkin ng mga credit, Sister L. Grabe na. At ayon pa sa ating bubit, Justice Sam, kaya naman hindi makapalag ang mga lower officers at mga empleyado. Ayan. Aba, ang style pa nitong si top bank officer ay pananakot. Abay, gusto niya lahat ng mga empleyado under sa kanya, yumuko sa kanya. Yes man. At kapag hindi ka sumunod, ay may kalalagyan ka, Sister L. Ayan, magaling manindak. Ayan. Buti nga, hindi siya na Ayan, eto na nga. At palibasa galing sa isang international bank, Sister L. Ayan. Ayan, galing sa isang international bank at yun ang kanyang parati pinagmamalaki. Pero magaling naman siya lakay. Ay, magaling din. Kaya lang hindi masyado dahil yung trabaho ng iba, ayan, inaangken, credit grabber nga, ayan. At may crab mentality, Sister L. Pangit yan, lakay. Yan yung mga tipong hindi leader. Yan yung mga boss. At ayon sa ating bubit, abay nung mapansin nilang abay talagang inaambisyon na maging pangulo ng kanilang institusyon ng kanilang bangko. Abay ang ginoon mga empleyado, Sister L.
Apay pinagsusulatan yung members of the board at pati yung may-ari. Ayan. Talaga lakay? Isinumbong siya, Sister L. Kaya ang nangyari tuloy, Sister L, ayun, siyempre, ayan, frustrated na nga yung iba nun Sabi niya, naku, baka mamaya hindi mabasa ng mga bossing namin itong mga pinapadala namin mga email, mga reklamo, ha? Ayan, buti naman at pinakinggan at yung may-ari, ayan, yung chairman, ayan, iba ang piniling bagong president CEO, Sister L. At ayon na sa ating bubit, sabi na, ay, buti na lang. Ayon sa ating bubit, ang officer ng isang kilalang bangko, baka dito ko nagbabangko, ha? Ano ba bangko mo? Yan yata yung nasa business report ni Sofia nung nakaraan. Hindi ganun ba? Ito ba yan? Hindi yata. Hindi ba? Yung bagong yung bagong appoint mukhang doon galing. Ayan. Okay. Ayan, ayon na sa ating bubit, ang nag-ambisyon, nag-sip-sip ng todo para maging presidente sana ng kanilang bangko pero hindi siya in-appoint na may-ari ng board. At ang pumalit ay si Secretary Ben Jokno, ayan, birthday niya kahapon. Ay, talaga ba? Ay, Secretary Ben Gigulo Jokno, happy birthday, sir. Ha? Happy birthday po. Hayahay ang buhay nitong mamang ito, Sister L. Abay, matapos mag-retire bilang Finance Secretary under Duterte administration, abay, nandyan sa isang posisyon na mahigit 1 milyon ang sweldo isang buwan. Ba't napaisip ka, ha? Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, Sister L. Sarap pala maging member of the board yan. Maging Diyos ko, 1 milyon may kita sweldo. Happy birthday, parang Leo Calalo. Ayan, mamaya, balita ko, may blowout ka daw mamaya, ha? Ayan. Kahapon pala lakay nag-birthday si Raymond Adpas, di natin nabati. Pala si lakay Raymond, belated happy birthday. Advance kasi yung bati natin sa kanya kasi advance yung pagkain niya Ayan. Pero dahil kahapon din nabati. Wala siyang pakain kahapon, kaya di ko siya binati. Si Tita Malu talaga may kasalanan. Hindi niya tayo ni-remind. Ayan, binati ko rin nung hapon. Binati mo lahat. Happy birthday, Raymond. Ayan, kung pwede ka magpahabol ng breakfast, okay lang. Hindi namin tatanggihan. Ayan. Okay, maraming salamat nga pala Kuyang Abul. Ayan, Abul Makabato. Ayan. At ating Hasmin. Ayan. Sarap-sarap. At happy birthday kay Kuyang Gerald Louis Dagoy, ang dating PSG chief. Happy birthday, Kuyang. Kumusta ka na? Kaya Kuyang Dong Hulipas. Binabati ng mga birthday natin dyan sa dyan sa Chuck de Morse. Kuyang Attorney Alex Abaton, happy birthday. At si Brad Attorney Biana Patulay ng TLK Taolam Dakapa Fraternity Sorority. At happy birthday din kay Viveka Singson. At siyempre kay Kuyang Alex Gonzaga. Ayon sa ating bubita, Sister L, ang umaasang maging presidente sana, kaya lang hindi in-appoint dahil hindi maganda ang performance o ugali or management style. Sabagay, kanya-kanyang style yan kaya lang hindi mas marami ang hindi nagustuhan sa kanya. Ito ay si Mr. Executive Vice President, Sister L. Isang hakbang na lang presidente na sana, CEO na. Konti, sabi nga isang kembot na lang. Ayan, isang hakbang na lang. Ito ay si Mr. G. Ayan, as in G as in not good. Ayan. Hi, good morning, boss. Hi, boss. Happy holiday. Happy holiday po. Ang gandang gising ni boss. How are you, boss? You look great today. At si G as in ganda. Ayan, ganda. Ayan.
At i-congratulate natin ang pumalit sa kanya. Ayan. Ang naging president ng nasabing bangko ay si President CEO. Aba, galing pala sa Union Bank ito, ha? Ito ay si Mr. Edwin Bautista. Mr. Edwin Bautista, sir. Happy congratulations sa inyong position bilang President CEO ng PNB. Philippine National Bank. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby sa ating business report. Standby Sofia Gans at ilang pang mga balita. Oras, Sister L. It's 9:46. Ayan. Kulang sa sa background. Kasi Ilocano naka-invento ng tren eh. Weng, weng, weng. Weng, weng, weng. Hirap na yung tren mo lang. Parang itinutulak na. Ayan na. Kaya nga daw yung LRT1 Sister L, lalarga na bukas ang 5 pesos na fare increase. Aba, medyo malaki-laki yan ha. Ayan, ito'y matapos aprobahan ng DOTR, aba, si Secretary Binis Dizon pala ha. Ayan, talagang sabi niya long overdue na lakay. Long overdue na raw. Ayan, sa bagay, in fairness sa LRT1, panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yan ha. Lumang-luma na rin kasi talaga yan lakay. Pero believe ka ha, bihirang magka-aberya ang LRT1. Yes, ayan, hindi katulad ng MRT. Ayan. Pero in fairness sa MRT, ayan na. Ngayon okay na. Ayan, okay hindi na katulad nung araw na maya't-maya aberya, di ba? Naalala ko lalakay mga 2016. Parang mayat-maya ang tirik ng MRT. Ay, sinabi mo, yung tipo makakita ka ng naglalakad na mga tao sa gitna ng riles. Oy, sinabi mo. At batay sa DOTR, itataas hanggang 55 ang single journey ticket at 20 pesos naman sa minimum fare. Yung buong biyahe ng LRT1 from Santolan ba ito? From Antipolo ba ito? Hanggang Divisoria? Saan ba ang start tsaka end nito? Medyo hindi ako nagsumasakay matagal-tagal na lakay kasi wala naman akong pupuntahan. Alam mo na ako, biyahe ko Pasay lang. Alam mo, marami tayong dapat gawin na dapat ikwento natin sa ating mga kababayan. Ayan, yung paano sumakay mula from start to end. Dapat pala lakay, ginagawa natin yan eh. Ayan, tsaka na yung pagsakay ng jeep. Ayan, pagkatapos sasabit. Parang wala na masyadong sumasabit lakay kasi hindi napunuan eh. Meron pa rin paminsan-minsan. Pagka masyadong in demand ng pasahero. At saka yung swimming natin sa Dolomite Beach, di na nangyari. Diba? Sabi ko sa'yo, sabi mo, paghandaan ko, wala na. Yung 2 piece ko, binenta ko na. So, 55 peso ang single journey ticket at 20 naman sa minimum fare. Yung unang stop siguro. Ayan na. At para sa mga may stored value cards o VIP card, magiging 16 pesos na ang minimum fare para sa single journey at 52 pesos ang maximum fare. Mas mura kasi lakay talaga pag may VIP card ka. Para siyang octopus card sa ibang bansa. Yung card lakay na parang na-stored value na. Sa ibang bansa yan iba-ibang tawag nila sa mga card na yun. Mapatren, mapabus. Lahat lakay. Grocery stores. Yung parang anong tawag doon? All-in-one. Happy wedding kay Mark Joseph Bakiran at Jessica De Asis. Ayan. Best wishes. Sabi ni Ninong Kuyang Doming De Asis. Alam mo nagkapobya na yung mga kinakasal Sister El, mga magulang. Dahil dun sa balita natin, anak ng bilyonaryo. Oo. Sabi ko yung Doming De Asis oy, Berry, ha? Yung bang groom na background check nyo na. Nagkaroon tuloy na phobia. Grabe ka naman baka kasi. Mamaya pagdating sa honeymoon
iiwan yung bride at sasama sa sa groomsmen sa abay. Ayan, sabi niya na background check na, no, Bulser, sabi niya. Sigurado naman siya. Sabi, ayan, na barako. Anyway, congratulations sa Mark Joseph Bakiran and Jessica De Asis. Happy wedding and best wishes. Because I love you so much. Anong pero, sabi ni Pacman, ha? Hindi to sa Senator Manny Pacquiao. Di ba Oo, pero ang sabi ng One Pacman, mas mabilis ang daloy ng serbisyong pampubliko sa mga lalawigan ng Laguna, kung saan kasama ng mga LGU ang One Pacman Party List. Ito ang sinabi ni Milka Romero, first nominee ng One Pacman Party List sa kanyang pangangampanya sa Santa Cruz, Laguna. Ramdam naman ang mainit na pagbati ng mga taga Laguna para sa One Pacman Party List sa Proclamation Night ng True Movement for Change candidates na pinangunahan ni Attorney Tony Carolino. Sa Kongreso, may paglalaban ng One Pacman Party List ang karagdagang pondo para sa infrastructure, health and medical services, pati na rin ang agricultural support. At binabati rin natin, good morning kay Noble Greg Kayabyab. Happy holiday, Kuyang, at Kuyang Bener Bisara. Good morning. At kay Ma'am Archie Ladores. Ayan, pakipasalamatan naman ang honest Grab driver. Ayan, by the name of Mr. Marwin Javier. Aba, naiwanan ang cellphone ng passenger niya. Ayan, isinoli. Ayan, aba, Mayor Tribe Increase, sabi ni Mama Archie. Mga ganyan pinupuri talaga, di ba? Kuyang Noble Martin Osaita, ha? Ayan, kumusta na ang kumare mo? Ayan, Mayor Alice. At batiin daw natin happy birthday si Kuyang Mayor Glenn Flores ng Alamino sa Laguna. At ang kanyang apo na si Pablo Espino, birthday niya ngayon, 11 years old ba? Happy birthday. At happy birthday din kay happy holiday Eid Mubarak, Lord of the Ring. Bishop Ephraim Photogana, good morning. Happy holiday po. At ganon din si Kuyang Judge Boyet Mapili. In my heart and my dreams. At sa ating your business is our business. Your business is our business. Ang AirAsia lakay, si Captain Steve Dailisan ng AirAsia mag-aalok ng 44 pesos na one-way flights lakay. Aba, okay yan ha. Magkano? 44 pesos. 44 pesos? At sa mga magbabakasyon dyan o kaya naman may planong mag-travel, alam nyo na, ngayon pa lang mag-book na kayo. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Miss Sofia Gans. Sofia? Mag-aalok ang AirAsia ng 44 peso one-way base fare sa kanilang 4-4 summer seat sale bilang pagsalubong sa panahon ng tag-init. Maaring mag-book ang mga travelers mula March 31 hanggang April 6 para sa mga flights na may travel dates na March 31 hanggang September 30. Magbibigay ito ng pagkakataon sa mga manlalakbay na makapunta sa iba't ibang domestic at international destinations kabilang ang Kalibo, Iloilo, Bacolod, Tagbilaran, Taipei, Bangkok, Hong Kong, Osaka at Seoul. Nakapagtala na ang AirAsia ng mahigit 500,000 forward bookings sa pag-uumpisa pa lang ng Abril. Nangunguna ang Boracay sa listahan ng top domestic summer destinations habang Taipei at Japan naman ang pinakapopular sa international destinations. Samantala nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos at 21 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. At good morning kay Mr. Cesar Toyota Alabang. Kumusta na, bossing? Ayan, jogging tayo. Baka pasilip-silip ka lang dyan sa Ayan, kailangan niya ng
kape mula kay Kuya nga Jong Francisco sa coffee drop. Yun, coffee drop. At masarap din ang mga non-coffee based drinks dyan. Ay, oo, sinabi mo ha. Ayan na. Kaya lang parang matagal ko hindi natitikman. Bigla nagparinig. Ay, Kuya Jong, good morning. Ayan na. Ito ang sumisikat na coffee na makalaban na ng coffee pick-up. Ayan, oo. Pick-up coffee. Pick-up coffee. Baliktad mo. Oo, nako, Lakay, sinasabi ko sa'yo. Pinag-iipunan ko yan. Gusto ko mag-franchise niyang coffee drop na yan. Sige, sabihin ko sa kanya. Ayan. Pero ang alam ko, pwede nga dyan, Lakay, di ba yung hindi buo yung pagpa-franchise mo? Meron sila, di ba? Parang 5-6. Yes, hulugan. Parang hulugan. Parang hulugan. May ganun din sila. Oy, batiin din natin si Kuyang Mayor General Alex Guo. Ayan. Alex Go. Alex Go lang. Ay, kaya Alex Go, good morning. Ayan. Kumusta po buhok natin? Puti pa rin ba? Ay, oo. Ayan. At binabati natin si Kuyang asan to? Kaya mo yan, Lakay. Si classmate pala nanonood sa atin. Sino yan? Moneyboy Pexon Idrilon. Ayan. Bakit Idrilon? Stop to ni Senator. Ayan. Sino daw yung 5 senador na iniipitan ng pondo? Ala, o nga. Talaga? Oo nga, wala tayong oras Bukas na lang. Ayan. Bukas na lang. Okay. Abay, uso rin pala sa Senado ng ganyan na Raymond Paas, ha? Paano iniipit? Hindi nire-release yung pondo. May ganun pala? Nagulat nga ako, ha? Akala ko sa lang yan uso. Sa yung mga distrito. Ayan. Pati pala sa Senado, mayroon din. Sabi ko, lupit. Oo, ayan. Ano kayang dahilan? Bukas na yan. Malalaman nila yan, ha? Ayan. Malalaman natin kay Manang Amy Marcos. Si Manang Amy pala ang source. Pati kapatid ng presidente, Sister El. Kasama siya doon. Ay, kasama. Grabe. Naku, pagka ang Manang Amy nagkwento niyan, baka mawindang pa tayo. Ay, sinabi. Pero Lakay, bago tayo magpaalam, batiin natin ng happy birthday. 67th birthday ang nanay ni Kuya Jerome na si Nanay Noni Lorenzo. Happy birthday mula sa iyong apo na si Kyle and Kyrie. Ayan. Magandang hapon po at chill lang po tayo. Umaga pa lang, Lakay. Sabi mo hapon. Mahihilo na ako. Wala pa kasi almusal. Wala pa kasi yung almusal natin ha. Wala bang dyan? Wala bang Good Samaritan dyan? May pandesal ako. May pandesal ba? Oy, Lotto King, asa yung breakfast natin ha? Ayan. Nandyan na raw. Kaya magpaalam na raw tayo. Sige na nga. So on we go. Ay, binabati natin si Modesto Galinato, kabayan. Ayan, taga Barangay Puritak, Pinili, Ilocos Norte. Na nasa Davao ngayon. Kaya nga pala, kumusta kayo mga supporters ng dating Pangulong Digong? At ang Pangulong Digong, kumusta kayo? Alam mo, Sister El, ha? Anday palang inium na gamot yan. Paano kaya yung maintenance niya? Oo. Sabi ng ating bubit, isang araw 50 tablets o kaya mga gamot ang iniinom niya. 50, sabi ko. Totoo? Oo. 15 o 50? Baka 15. 50, Sister L. Ayan. Di ba siya ma-overdose? Maghapon na yan. Ayan. Siguro meron sa umaga, tanghali, hapon. At meron pang injection. Ayan. Kasi diabetic siya. Diabetic, oo. Naibibigay lahat yun sa kanyang kulungan sa Diheg. At yan ang kaban natin palatunto ng Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Happy weekend! Wala pa. Hindi pa. Holiday lang. Akala ko biyernes ngayon ha. It's holiday! Ayan. Bye! Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! Oras, Sister L. It's 10:06. You're a holiday. This time